Magandang gabi po sa inyong lahat mga kayang Tarot. Andito na naman tayo. Tayo po ay mag-tarot update po kay Vice President Sara Duterte Carpio. So, ito po ay request po sa lahat ng clients ko dito sa Pilipinas at sa taga-ibang bansa. So, simulan na po natin kasi alam ko marami pong excited sa reading ko na to. So, ito po ay Horseshoe Tarot reading. So, makikita natin ang past, present, at near future. At ang mental at emotional state po ni Sara Duterte. At yung environment card, nag-represent po yan sa incoming influences niya within a year. So, June, simula tayo sa June kasi June na tayo. Mag-count po tayo ng 12 months. So, ang pang-anim na card is advice card at ang panghuli ay ang outcome. So, ito po ang past, present, near future, mental at emotional state ni Sara. At ito po ay environment card, incoming influences. Ito po ay advice card from the universe. At ito po ay ang outcome. So, unahin natin ang past. Present. Oh. Overall, maganda po yung cards niya. So, lahat ng mga DDA supporters, sasaya kayo nito. So, simula tayo sa past. Ang past is 5 of Pentacles reverse. Anong ibig sabihin nito? So, ito po ay truth chakra card. So, unahin natin ang pag-reverse ng card na to. Imbis na si Sara ay mawalan ng lahat kung ano po yung nasa kanya ngayon. Power, pamilya, mga tao. Yun po ay hindi nangyari. So, sa past niya, marami po, alam naman natin na marami silang issue sa confidential funds at kung ano-ano pa. So, yung mga tao ay hindi po natinag doon sa mga issue ni Sara Duterte. At ang lalo pong lumakas ang ban ng pamilya nila. Kasi si Sara po, hindi po siya takot kasi ito ay truth chakra card. May katotohanan po siya na alas, kaya hindi po siya takot. So, kahit ano pa ang dinaanan nila, pamilya Duterte, siya ay lakas loob, mas lalong tumapang sa nangyayari sa kanila. Kasi unfair po yung nangyayari sa kanila. But, hindi po siya takot. So, tinanggap niya ang mga nangyayari at tuloy-tuloy po siya. Nag-stand po siya sa ground niya. So, ang present situation is 4 of Swords reverse. So, ano po ito? Imbis na po ay siya ay mag-isolate sa lahat ng mga nangyayari sa kanila, hindi po yun nangyari. Yung mental strength niya lalong lumakas. Nag-join po siya sa mga tao. Lumabas po siya at hindi nagtago. At siya ay lumalaban. Mas lalong lumalaban. Mas lalong nag-stand. Mas lalong tumapang. So, truth chakra pa rin po yung card. So, itong katotohanan na dala-dala niya, kasi si Sara Duterte, nakikita ko sa pagkatao niya, siya po ay hindi impulsive na tao. Pinaplanuhan niya po ang lahat. So, yung paglalabas po ng katotohanan kung ano po yun po ay hindi basta-basta na basta na lang ipalabas niya. May hinihintay po siya na tamang panahon. So, yun po ang hintayin natin. So, ang present card is magsasama po sila
sa mental at emotional state na card. So, ito po ay Eight of Cups at solar plexus chakra. So, ano ibig sabihin? Yung willpower po ni Sara Duterte ay lalong lumakas. Yung hindi po siya nakikita ko dito na si Sara Duterte ay hindi po siya dramatic na tao. Ano man yung mga nangyayari sa kanila, na hindi niya iniinda yung emosyon. Hindi siya doon nag-focus. Nag-focus po siya sa sa isip niya. Kasi si Sara, isa po siyang rational, logical na tao. So, sa ngayon, yung kadramahan ng iba, hindi po siya naaapektuhan doon. May pinaplano po siya. At yung pinaplano po niya ay guidance po from the universe, na yung tinatahak niya na daan ay binibigyan ng liwanag. So, ito is mountain. So, pagkatapos nito, lakad, nagpatuloy lang siya. Hindi siya nagpa-apekto kasi alam niya na matatapos rin to. So, after dito sa mountain, ando na po yung success. Kasi nakikita ko dito sa environment card na may victory. Victory card. Ito po yung ini-aim niya, yung goal niya na makukuha niya ang victory card. At ito po ay mangyayari kasi nasa incoming influences po na darating. So, ang incoming influences sa environment card, 12 months po ang range po niya na papasok po ang pangyayaring ito, ang influences na ito. So, may success, overcoming obstacles, victory, determination. So, malapit na po ito. Ito po yung antayin natin. Kasi, ang sinasabi ko na si Sara ay hindi po siya impulsive na tao. Pinaplanuhan niya po ang lahat. May mga hinahawakan siya na yung makapag-open sa lahat ng isip ng tao, hindi lang pinklawan or mga DDS or mga BBM, lahat po magugulat kasi yung hinahawakan niya na alas ay ma-open lahat yung isip ng tao, isip ng lahat ng tao. So, ito po ang antayin natin. Papasok po ito mula June, July, August, September, October, November, December, hanggang May 2026. Ito po yung antayin natin. So, ang advice card po ng universe, si Sara kasi, yung pamilya nila, sila po ang mahilig na, yung tutulong. Kaya, hindi sila sanay na tatanggap ng tulong. Pero ang advice card po ng universe is dapat po si Sara ay tatanggap po ng tulong ng ibang tao para mas magiging madali po ang lahat. Kasi ito po yung kahinaan niya na siya lang po yung gumagalaw, discarding niya, siya lang po. Hindi po niya gustong pakikialaman po siya. Kaya ito po yung weakness niya. Dapat po siyang makinig at tatanggap po ng tulong ng ibang tao para magiging mas madali po ang lahat. Sana po ay yung makarating sa kanya. So ang outcome po na card ito,
masaya po to. Reunion. Reunion po ng pamilya. So, ang outcome card is katulad po ng mga incoming influences po na 12 months po mula ngayon. So, hanggang May 2026, either ano siya, yung mag-early siya darating or talaga mag-exact po siya sa ano, hanggang May 2026. Pero sana, ito po, kasi ito po ay isang reunion. Success. Coming home po, may babalik po sa pamilya nila na sila ay magiging masaya. So, dapat ito po ay ipagdasal natin na walang blockages po ang incoming influences po na to. Ito po ay isang outcome. So, dito sa diskarte po ni Sara Duterte, pinag-iisipan niya ang lahat. So, positive po ang hakbang niya ngayon na naaayon po dito sa outcome na to. So, yan lang po. Sa ngayon, overall po, itong mga cards na to is nakikita ko positive po ang outcome po sa mga diskarte po ni Sara Duterte. So, i-highlights ko lang po na si Sara ay hindi impulsive na tao. Pinag-iisipan niya ang lahat ng plano niya ay hindi po siya basta gagawa ng mga actions na hindi po pinag-iisipan. So, yung alas na sinasabi ko na hinahawakan niya ay lalabas po yon sa takdang panahon na inaasahan niya ni Sara na siya lang po ang nakakaalam kung ano po, kung kailan po ang tamang panahon na ilabas po niya ang alas na hinahawakan niya para po makamtan nila ito. Yung ma-overcome nila ang lahat ng obstacles, reunion, at may uuwi po. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa susunod na Horseshoe Tarot reading ko, ay request po ito sa lahat po ng mga clients ko kung ano po ang katotohanan kay Amy Marcos. So, abangan nyo po. Maraming salamat po sa inyong lahat.